ginagawa natin kay God, parang, ano ba, hmm, na nage-gets mo kasi malabo pa. Minsan kasi hindi ko masabi yung word, para kasi nakakasakit, eh. Ibig ko sabihin parang ginagawa naman ko na. Hmm. Alright, so isa na naman po tayong vlog, reaction video. Dito sa naging live pa rin, no? Collaboration live ni Daddy Frankie at of course na Tekram. So, meron kasing part dito na may gustong ipaliwanag, no, si Tekram na hindi niya maipaliwanag. Pero bakit ko ipapaliwanag? Kasi mas maipapahayag at maipapaliwanag ko ng maayos dahil alam ko po yung pinupunto niya dahil this is the third time, no, na sinabi niya yung gusto niyang sabihin na yan na nahirapan siyang ipaliwanag. So, para kay paring Tekram, based po sa pagkakaintindi ko, dahil nga po 3 beses ko nang narinig sa kanya to, may idea na po ako nung gusto niyang sabihin. And actually, I explained this once before, no? Alam ko, isa sa mga live ko, naipaliwanag ko na yung kagustuhan niya yan. And for this one, since na nabanggit niya uli, so I'll try my best, no, na i-impart kung ano man po yung gusto niya sabihin kasi ayaw niyang makasagasa. Alam niyo na si Tekram, hanggat mari, ayaw niyang may masasaktan. So ako, kung may masaktan, sorry, pero yung totoo po tayo. No? Doon tayo sa totoo na gusto nating ipaliwanag. Iba si paring Tekram, iba rin naman ang inyong lingkod. Okay, and another one is, may isa na naman tayo. Ito actually hindi ko pinapatulan, but since may mga nag-message sa akin at naiinis, no? So rather than them talking and explaining na alam mo na emotions high, baka kung ano-ano yung masabi. So I'll try my best na bigyan ng hustisya yung sinabi namang ito nung isang commentor dito siguro sa live na to, sa collaboration live na to niyang Tekram at saka ng Daddy Frankie vlogs, no? Na mukhang hindi maganda, no, yung mga pinagsasabi. So, kung ano po yan, yan po yung ilan sa aking bibigyan ng reaction. And kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? Issue lang po tayo. Walang personalan. Matuto po kayo mag-fact check para po hindi kayo mapagsabihang fake news. So, simulan po natin, no? Doon sa kung saan nagpapaliwanag si Tekram sa gusto niyang i-express, no, na damdamin niya about doon sa kanyang gustong iparating kay Daddy Frankie, no? So allow me to play that portion, no? Kinuha ko na po yung portion na yun para mas madali. Ano lang kasi ako, parang yung parang hindi ko feel minsan yung ano, yung sabi ko nga kay Ate Michelle, pero mahalaga pala siya. Parang naano ko dun, kung ano. Sabi ko kung parang medyo tatanggihan ko yung mga, kasi way yun para makilala ka nga, yung parang, sabi may mga huli ganun. Pero parang sa ano ko, parang hindi naman kailangan dahil nga ginagawa natin kay God. Parang, ano ba? Hmm. Nage-gets mo kasi malabo pa. Minsan kasi hindi ko masabi yung word, para kasi nakakasakit, eh. Ibig ko sabihin parang ginagawa naman ko na. So, mahirap si sa Tekram, no? At kahit tinanong niya si Tekjun, parang tingin ko si Tekjun din, hindi niya rin magets ko ibig sabihin ni Tekram. Actually, i-continue yung portion na yan. Kasi si Tekjun nga nagsabi niya, kung ano man po yung ibig sabihin ni Tatay Tekram, intindihin niyo lang po kung naintindihan ninyo. Pero kasi yung sinasabi niya ni Tekram is about socializations, no? About getting along with other vloggers, with other charity vloggers.
Kumbaga yung socialization niya, no? Kasi unang-una niyang nabanggit yan noong siya ay umattend ng binyag ng anak ni Papa Bear, ni Paring Bear. Doon niya nasabi niya na mahalaga rin pala itong mga ganito, yung may socialization, yung nakikipag-engagement ka sa kapwa mo mga vloggers, mapamalaki man yan o maliit man yan. Kasi, siyempre, yung vloggers na yan, katulad halimbawa ni Papa Bear, nakita niya si Tekram, so, ipinopromote niya, nakikilala siya ng ibang followers ng Papa Bear. Kasi Papa Bear, before pumasok sa community ng Tekram, meron na talaga siyang solid followers. Kaya may solid Papa Bear nga yan eh. So, kumbaga, nai-introduce siya sa community ni Papa Bear. Di ba? Which is, yun yung kulang kay Tekram. Na unti-unti niyang nare-realize na he needs a socialization among his fellow vloggers or charity vloggers. No? Na hindi niya magawa kasi hindi siya ganong klaseng tao. Ayaw niya ng ganon. Low-key. Low-key person siya. No? Yun yung gusto niya sabihin na gusto niyang bigyan ng importansya. No? So, kasi nga, may iba na nami-misinterpret siya. No? Kaya hindi siya makapagsalita kasi nga iniiwasan niya yung baka may masabi siya. So, yun yung gusto niya sabihin. And nasabi niya uli yan nung kami ay magkakasama na pumunta sa Dumagat. Nabanggit niya uli niya na kailangan talaga na mayroong socialization kasi it helped to promote yung channel. Like Daddy Frankie. No? Si Daddy Frankie, based sa kanyang kwento, is almost 5 years pa lang dito sa social media. Almost same with Tekram. Pero, iba yung strategy ni Daddy Frankie and iba yung aura ni Daddy Frankie. I mean, hindi ko sinasabi na hindi mahilig si Tekram, no? Yun kasi talaga siya. Unlike Daddy Frankie, na medyo mayroon siya talagang socialization. And he know the importance of other vloggers to help his channel. Alam din yan ni Tekram. Ang kay Tekram kasi, it's more on pagtulong yung kanya eh. No? Same with Daddy Frankie, no? Yung nga lang kay Daddy Frankie kasi, he give importance, alam niya yung kahalagahan ng socialization among other vloggers, no? Yun yung kay Daddy Frankie, which is yun yung kulang kay Tekram, which is now he is trying to do, no? Pero ano pa rin eh, mas lumalamang pa rin kasi kay Tekram yung pagiging low-key niya, no? He doesn't want any recognitions, no? Nasa kanya tulong, which is kung titingnan natin, no? Medyo hindi lang sa ganun dapat mag-isip yung mga katulad namin ng mga vloggers. Mapa-charity man yan, mapa kung anong niche man yan. No, socialization among other vloggers ay mahalaga to promote our channel. Diba? Tingnan nyo si Daddy Frankie, marami na siyang mga vloggers na nakilala. Dahil lahat yan, kung may time siya, pinauunlakan niya, pinupuntahan niya, despite of any papuri na pwedeng ibigay sa kanya, he doesn't mind. Ang kay Daddy Frankie, I'm a vlogger, you're a vlogger, you invite me, and may time ako, pupunta ako. No? Because mapopromote mo ang channel mo sa akin, may po-promote ko rin yung channel ko sa'yo, sa mga followers mo, something like that, which is, yun talaga yung attitude. Diba? Like me, I'm reactioning kay Daddy Frankie, kay Tekram, kay Pony Alde. Why am I doing this? Because I want also other community to notice my channel. And through that, syempre yung mga subscriber, magsusubscribe sa akin, manunood sa akin. No? It's not because of gusto ko lang ng recognition. No? It's not because kailangan ko ng views, kailangan ko ng subscriber. No? It's not about that. No? It's about how important that vlogger to me. Yun yung sa akin naman. So, kay Tekram, it's yung knowing other vloggers. Diba? Dito, maybe, kaya nagkaroon ng ganito because yung tinutulungan ni Tekram. Gusto niyang i-turn over kay Daddy Frankie.
No? Yun yung main reason nito, yun yung main purpose niya. Which is, kumbaga, dito sa nangyaring to, he is hitting two birds in one stone. Na nagkaroon sila ng collaboration and nakilala si Tekram ng community ni Daddy Frankie. Same thing with Daddy Frankie. Nakilala siya ng community ng Tekram. Although both vloggers, may mga followers na yan ni Tekram at saka ni Daddy Frankie. But there are others, na supporter ni Daddy Frankie na maybe don't know Tekram. Same thing with Tekram. And who are those examples? Ma'am Shi Marie, Mia, and other. These two individuals, talagang nakapokus lang yan kay Tekram. Hindi nila alam yung ibang charity vloggers. Recently lang nila nakilala yung mga yan. So, those are the target of this kind of collaboration. No? Kasi meron talagang mga supporters na ang suporta nila doon lang sa vlogger na yun. Hindi na sila nanonood ng kahit kaninong vloggers. So, yun yung purpose ng mayroon socialization. Na yun yung gustong iparating ni Tekram. So, kung talagang ganun yung gusto ni Tekram, he need to adjust his style. No? Kung meron man yan, kahit mga supporters niya na gusto siyang bigyan ng any parangal or whatever recognition it is, if I were you, parang Tekram, puntahan mo. Puntahan mo. Because it's part of socialization. And accept it na magkakaroon ka talaga ng parangal kahit ayaw mo. Kahit na gusto mo is tulong lang ng tulong. Kasi diyan ka mas mare-recognize, diyan ka mas makikilala. Mas lalaki, mas magwa-widen yung scope ng channel mo. Katulad ni Daddy Frankie. Di ba? Paano niya ba nakuha si Oliver? Which is one of the content na talagang nagpa-boom sa kanya. Through Ballpoint Man. Sino si Ballpoint Man? Siya ay vlogger din. Di ba? Ballpoint Man have followers of his own. Di ba? So, kung hindi kilala ni Ballpoint Man si Daddy Frankie, hindi niya ma-refer si Oliver kay Daddy Frankie na nagbigay ng magandang recognition kay Daddy Frankie. So, yun eh. Yung connection between other vloggers. Which is important sa lahat. Sa lahat ng vlogger. Regardless, charity vlogging man yan, pranks man yan, or good vibes content man yan, travel man yan. Yung pakikipag collab or pakikipag-interact with other vloggers really help each other to boost their views, subscriber, and syempre, mapansin. So, yun po, yung gustong iparating kay kumparing Tekram na medyo mahirapan siyang magpaliwanag kasi nga, hindi niya masabi yung gusto niyang sabihin na nasasabi niya sa amin, nung magkasama kami sa sasakyan. He just want yung pagtulong. Tulong lang yung kanya. Ayaw niyang nare-recognize. Ayaw niya binibigyan siya ng recognition. Which is, for me, is not really good. You need to accept those kind of things. Kasi part yun ng pagiging social media influencer. Okay? So, yun yung gusto kong share. Paring Tekram. And now, let's go on the another issue naman. Ito naman. Dito pa rin, pertaining to this collaboration vlog na to, meron na namang nagbida-bida na, ayun. Ayan po, ayan, papakita ko na yung pangalan. Bahala kayo, maghanap kung sino yan. Actually, pinasa rin lang sa akin yan. Sabi niya, wow, parang nakakahiya yata yan. Noong kayo ay sikat, ni minsan hindi nyo man lang nahila o na-promote ang Daddy Frankie. Ngayon, gamit na gamit nyo dahil sikat na siya. Kung di pa sumikat, di nyo i-collab. Okay. Ma'am, sir, o kung ano mang kasarian meron kayo, kung dami ka man, o kung sino ka man, Unang-una po,
May purpose po ito, no? At ang purpose po nito is to help, no? Help. To help yung ating kababayang nangangailangan ng tulong. Kung sino man po kayo, sana po inintindi ninyo yung buong live, no? Kung ano po yung pinag-uusapan. Okay? It's not because of sikat or hindi sikat. It's because of their common objective, helping our kapuspalad na kababayan. Ma'am, sir, kung ano man pong kasarian ninyo, no? Hindi po yan dahil sa sikat si Daddy Frankie at hindi na sikat si Tekram. It's not about that po, no? Si Tekram ay sikat sa community ng community Tekram. No? Si Daddy Frankie sa community ng Daddy Frankie. So, pareho pong silang sikat sa kanya-kanya nilang community. No? So, yung pagkukulab or yung pagsasama nila or yung pagpunta or yung pag-invite ni Tekram sa bahay nila is because of the beneficiary na merong gustong i-turn over si Ramil kay Daddy Frankie. Dahil mas malapit po yung lugar ni Daddy Frankie doon sa beneficiary ni Tekram. At mas secure ang facility ni Daddy Frankie kumpara sa Promised Land. Madam or sir. Yun po yun. No? Hindi po dahil sa sikat si Daddy Frankie. Yes, sikat si Daddy Frankie sa community niya. No? Kung gaano kalaki yung community niya, sikat po siya doon. Same thing with Tekram. No, may kanya-kanya po silang community. At sa bawat community na yon, sikat sila. Now, kung nag-collab man sila, so much better. Di ba? Hindi po yan dahil sa sikat si Daddy Frankie. Oo, sikat siya. Maraming nakakakilala sa kanya. Ganon din naman si Ramil. Di ba? Ganon din si Pony Alde. Di ba? Hindi po ginagamit yan. Sige, sabihin na natin, ginagamit. In return po ba, hindi din makikinabang si Daddy Frankie? Di ba? So kung naggamitan sila, it's for their own goods. Diba? Yun po yun, madam. Hindi po dahil sa sikat. Parang sinasabi nyo, si Daddy Frankie ang sikat. Sikat po talaga si Daddy Frankie. Totoo yan. But, huwag nyo pong masyado namang maliitin ang Tekram community. Dahil, sikat din po yan sa mga supporters niya. No, kung kayo po ay supporter ni Daddy Frankie, it's good. No? Dahil supporter kayo ni Daddy Frankie. Ngayon, kung wala lang talaga kayong magawa at gusto nyo lang mang-bash o magpapansin, then you got the attention of others. No? Ito po kasi binigay lang sa akin at napag-requestan lang po ang inyong lingkod na bigyan naman ng hustisya yung pinagsasabi nito at bigyan naman ng magandang kapaliwanagan kung bakit nakikita natin ang Daddy Frankie sa Manalastas compound. Diba? Tsaka, vlogger po sila. Sila po yung mga vlogger na mayroong busilak at hindi po basta lang nagwa-vlog for their revenues. No? Sila po yung mga vlogger na may respeto sa bawat isa, sa bawat vloggers na katulad po nilang nagcha-charity. No? So, helping each other is part of their mission. No? Para po mas mapalawak nila yung serbisyong maibibigay nila sa ating mga kababayang kapuspalad. Ganun po yun, madam, sir, or kung anong kasarian meron ka po. No? At matuto po kayong mag-isip. No? Sa tingin ko naman, mga may edad na kayo para kayo manghusga ng ganito. Porque ba, kumbaga, mas putok yung pangalan ngayon. Kumbaga, ano to weather ni Daddy Frankie. Diba? Kasi naman nakita natin yung weather ni Tekram. So, pero they are sikat, no? Sa bawat community na kung nasaan sila.
Now, kung nagkukulab sila ng ganito, is much better. So matuto po kayong mag-isip. Huwag po kayong basta-basta magpo-post. No? Kung dami man yan, still, may taong gumawa at nag-isip niyan. At sigurado ako, yung taong nag-isip o gumawa nito, baka magkasing edad lang kami or baka mas matanda pa sa akin. Ayun nga. So, yun po, no? Sa mga gagawa pa po ng mga ganitong comment, it's good. You're expressing your true feelings, no? But by doing that, make sure po na pinag-iisipan nyo yung inyong mga sinasabi. Dahil meron po tayong mga viewers din na maaaring hindi magustuhan yung sinasabi ninyo at maibigay kayo sa katulad kong vloggers. Pasensya na naging part kayo ng content ko. But I'm not doing this just for the content. No, para na rin po sa kaalaman ng mga ibang katulad yung maaaring nalalabuan at may parehong iniisip na ginagamit lang ng Tekram community si Daddy Frankie. No, hindi po. May reason po yung ginawa ng dalawang vlogger na yan. And that's to help yung taong tinutulungan ni Tekram dahil mas malapit at mas secure ang shelter ni Daddy Frankie dahil gated na siya. Okay? So yun lang po yung gusto kong i-share sa content na to and issue lang po tayo. Walang personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.